It's important to be contented with what you have, but never stop dreaming. Ang pera mo, bumababa ang value through time. So kung meron kang pera, be content with it, but at the same time, think of ways on how can I secure my future with the money that I have now. What is the most important aspect of your life right now? What I realized, I'm not saying that money is not important, but ang pinaka-importante sa lahat is your faithfulness sa calling ng Panginoon. Make sure that your focus is not on how to get rich, but your focus is how to honor God with what you have. It's not a matter of, ay, kaya mo nasasabi yan kasi nakakaluwag ka. I've been there. I know how it feels. But dapat natin isipin na no matter how low you are in your life, huwag ka mawala ng pag-asa. Alam mo, sabi nga ni Mark Twain, the two most important days in your life are the day you were born and the day you find out why. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Kayo ba ay nais nyo ba talagang maging isang DJ? Yes, DJ. Pinangarap nyo ba yan? May pera ba sa pagiging DJ? May opportunity ba right now, especially becoming a broadcaster? Kung yan ang gusto nyo malaman ako, we are in for a treat packet. Today, we are going to interview one of the most respected, number one, and number two, pioneer, grabe, o OG na to talaga, OG, when it comes to broadcasting, especially over the radio waves, especially if you grew up in the time of the 80s. So, wag na natin patagalin. Let us welcome, syempre, from Magic 89.9, no other than Mr. Love Notes, Mr. Joe D. Mango. Yay! Hello and welcome to another episode of Love Notes. Dear Chinky. Ay, nako. Dear Chinky. Dear Joe, dapat. Dear Joe. Oh, thank you, Joe. Chinky, thank you. It's so good to see you. Yeah, it's been a long time. Yan, tagal-tagal na, no? We go way back naman. Way back naman. Nagbebenta tayo ng mga rechargeable fans, naalala. Hindi, aside from rechargeable funds, iba pa yun, di ba? Iba pa yun, no? Hindi, syempre, nagpaproduce ako ng concert during that time. Yes, naalala ko. Pumunta ka sa stasyon, nagpa-promote ka. Nagpapapromote ako. Yes. So, right now, guys, I'm sure, para sa mga taong nakikinig at nanonood kay Joe the Mango, sa comment section right now, please do me a favor. Type, I'm a fan. I'm a fan right now. Para sa mga taong nagta-type ng I'm a fan, ibig sabihin, magkaedad tayo. Bata-bata sila ng konti. So, can you share us a little bit about your journey? How did you become a DJ? Alam mo, interesting yan, Chinky. Nung high school ako, mahilig ako sa electronics, no? Gumawa ako ng maliit na radio station sa subdivision namin. Kasi meron akong crush doon sa kabilang bahay. So ginagawa ko, nagbo-broadcast ako ng wireless mic. Alam mo yung wireless mic na una? Nagbo-broadcast ako, tapos tune ko yung radio nila sa blankong frequency. Tapos binabati ko sila. Nagre-record ako sa radyo, sa cassette ng mga songs, tapos play DJ ako. Noong 1985, nagkaroon ng contest sa Channel 9, hosted by Hillbilly Willie and John Young. Sponsored by Coke. This is it ang pangalan ng contest, no? Search for Amateur DJ Contest. So, nung makita ko yun, sabi ko, this is my opportunity. Baka magkatotoo yung dream ko. Hindi lang sa wireless mic, baka maging totoong mic na yung pagsasalitaan ko. No? So, pumila ako sa pila sa Broadcast City, sa Itbulaga. Pila ng Itbulaga, naalala ko ang haba. Nahihiya pa ako, baka mamaya makita ko ng mga classmates ko anong ginagawa ko doon. No? Anyway, I went to the station, ando si Hillbilly Willie ng WKC. Sabi niya, sige, bigyan ng script yan. Pinabasa ako ng script. Pagkabasa ko, sige, schedule nyo next week. So I joined the contest. In the span of 3 months, I made it to the semifinals, I made it to the grand finals, and I made it to the grand championship. I turned out to be the winner of that contest. Wow, ikaw yung nanalo? Ako yung nanalo. Wow. And one of the judges there was Bernie, si Bernie Buenceda. Oh. So sabi niya, kid, pagkatapos namin, gusto mo magtrabaho sa radyo? Parang, alam mo yun, surreal yung moment. Kasi parang nag-umpisa lang ako, naglakas loob na mag-audition. Ngayon may nag-o-offer na ng trabaho sa isang totoong radio station. Eh syempre, ang sagot ko, yes. I was 19 years old. Nag-aaral ka pa noon? College pa ako noon sa AMA. Okay. 19 years old, I started sa DWDL AM, which is the sister station of 89.9 WTM. So nag-start ako noong October 1985. And by February 1986, during the revolution, I was promoted to 89.9 DWTM. Yun yung Philcomsin. Yeah, I know. Yun yung
bagong-bago pa yung 89.9. Bagong-bago. Tapos, Kami yung unang DJ, kami yung pioneers doon. hindi lang yun. Ang pinakamainit, FYI lang, correct me if I'm wrong. Okay. Ang pinakamainit na station yun is WKC. WKC. Oo, di ba? Yung Joke Time. Naalala mo yun, Joke no? Time, Joke si Time. Baby Michael. Yes, di ba? yes, oo. Tapos, alam mo ginawa nila ng 89.9? Make the big switch. Oy, wow. Remember that? Yes. That was the turning point. Grabe. Grabe yung ad na yun. Grabe As in, yun. talagang umihinga yun. Oo. Pero ang Casey, nasa baba lang namin. Alam ko. Kaya nagkakasabay kami minsan sa elevator. Alam mo bakit? Bakit? Reveal time. Kasi, during that time, kasama ko naman si Rudolph Rivera. Oh yes, Casey rin siya. Ako yung Sandali, ikaw yung parang mascot niya. Oo! Kayo yung kalaban ni Mango Bango. Ako yun, si Mr. Yo. Ay, ikaw si Mr. Hindi ko alam yun. Ngayon ko lang nalaman yung Chinky. Yes, ako yung, di ba, pag what can you say? Mr. Yo! Mr. Yo! ako yun. Bata ka pa rin nun. Pareho Bata tayo. pa ako noon. Grabe talaga. Grabe. Hindi ko alam yan, ha? Uy, hindi. So, Something- yeah. Alright. So we go way back talaga. We go way back. So, na-discover ka doon. So, during that time, paano mo nalaman na talagang naging big hit ka na? Okay. Noong 1986, ginagawa ko kasi pag Friday Magic Madness, Yeah. nagpe-play ka ng Grabe songs, yun! Diba? Eh ako, ang preference ko puro love songs. Yung Friday Magic Madness, yun lang yung day na pwede ka mag-play ng maging rebelde ka. Kasi may sinusunod kang playlist, di ba? Tama. Pag Friday, free yun. Anything goes yan eh. Oo. So, merong iba, pag nakinig ka sa akin, medyo rock and roll dahil yung DJ, mahilig. Ako puro love songs. So, ginagawa ko minsan, magpe-play ako ng love song, tapos may magpapabati. Sabi, Joe, pakibati naman yung boyfriend ko, nag-away kami kahapon, pakisabi, sorry, tapos please play Hard to Say I'm Sorry ng Chicago, hindi play naman ako. Konting ad-lib, no? They had a fight and Chicky wants to say sorry to Novi, here's her song, di ba? Pagkatapos noon, nag-evolve yung mga letters to Dear Joe type of letters. Hindi na yung parang, can I make a request? Parang, Dear Joe, I met this guy, ganyan. Sabi, gulat ako, parang may format. So, sinabi ko kay Kuya, kay Bernie, sabi ko, sir, pwede ba ako gumawa ng programa na magbabasa ako ng sulat, tapos magbibigay ako konting advice? Sabi niya, hindi natin ginagawa sa FM yan eh. Kasi ang salita nun, Parang AM yun. AM. Pag Oo. FM, makikinig ka lang ng music, wala nagsasalita. Tama. So, pero sabi niya, sige, since malakas naman yung programa mo, bibigyan kita ng 1 buwan. Sabi niya, subukan mo lang. Pag di nag-work, tanggalin natin. Oh. Yun na, history na yun. When was that? Anong year? Sometime August 1986. 86. FYI, no, for perspective, the young people who's watching this, you just got to understand, kasi dati, yung form of entertainment talaga is only TV and radio. And radio. Walang internet, as in wala. Oo. So, everyone is really tuned in either on TV Nanonood ng TV o nakikinig ng radyo pag nasa labas ko, nagda-drive. o nagda-drive. So, talagang siya eh, technically, we talk about monopoly. Yes. Monopoly. Hindi kagaya ngayon, daming options. Wala. Wala na ngayon. Di ba ngayon kasi may si Papa Jack eh? Yes. Di ba si Papa Jack nagbibigay rin ng mga love advice? Actually, ikaw yung OG. Yeah. Di ba? It's not to... May mga nauna naman sa atin, si Tita Helen Vela, Yeah, si Eddie Ilarde, at huwag natin kalimutan si Tia Deli at si Kuya Cesar. Okay. Tia Deli started after the World War, 1945 yata. Yes. So, alam ng mga lola natin yan, pero napapakinggan ko pa rin yung siya. parang Sila yung mga talagang legend. Hindi, pero yung Dear Dear. Ate Deli ba yan? Yung Oo. Tama. Tapos si Helen Vela, ano naman? Si Helen Vela, Lovingly Yours. Lovingly Yours, Helen. Oo. Tapos si Kuya Eddie. Oo. Eddie Ilarde. Tapos si Umulan Sana ng Pera. Si Kuya Cesar. Kuya Cesar. Yan. So in other words, genre yan eh talaga. Yeah. And your genre during that time, syempre, yung mga teenagers nung 80s. No? Kasi nag-start ako 19. Remember sila Kuya Cesar, sila Tia Deli, sila Helen Vela. Medyo may edad na sila nung time na yun. Exactly. So parang something new na, bata nito nagbibigay ng advice. Tapos very pop pa yung radio station. Kaya biglang nagkaroon ng ingay talaga. Oo. So right now, syempre, ito lang ang pag-usapan natin. Sikat nga mga DJ, oo. Pero sa totoo lang, ang liit ng sweldo.
Marami akong kwento dyan. Ay, kwento nga. So, in terms of paano naman yung income, di ba? Ang liit. Ang tingin nila sa DJ, to a certain extent, meron kang celebrity status. No? Lalo nung time na yun. Kasi TV lang and radio personalities, di ba? Ang sweldo ko, 600 a month, pesos. That was 1985. Magkano pa? Masahe pagkain. Hindi ko na matandaan. Pero hindi siya malaki. Kaya nga. Pero you're in there for the image, for the, alam mo yun? So, technically, if we divide that to 20 days, that's around 30 pesos. Mura naman ang pamasahe noon. I think less than 1 peso yata ang pamasahe noon. Matagal na yun eh. O, basta 30 pesos a day pa rin yun. Yeah. Mga ganun. And yung progression, I stayed in radio for almost 27 years. No? Yung progression, di ganun Kalaki. Oo. Nagkakaroon lang tayo ng opportunity to make money dahil kapag kilala ka sa radyo, may tatawag sa'yo, pwede ka ba mag-host? Alam mo naman yan, mag-host nito, o pwede ka mag-endorse ng produktong to. Doon ka lang kikita ng extra. But kung aasa ka sa sweldo mo, hindi. It's not enough, not even to raise a family. So, was there a point na ang buhay mo na talagang medyo financially challenged ka kasi nga hindi masyado malaki yung income? Nung kinasal kami ni Bing, ang pera ko is 900 pesos. Kagagaling lang sa States, she had $1,000. Yun lang yung pera namin. No? And ngayon, hindi ka magpapakasal pag gano'n lang pera mo, di ba? Tama. But noon, parang sabi ko, okay lang, we love you. Alam mo yun, masyado idealistic eh. Ngayon, mga bata, hindi na, I love you, you love me, let's do this, no? So, kinasal kami, tumira kami sa napakaliit na, siguro 2 meter wide lang na bahay. Actually, may sari-sari store ang mami ko noon. May maliit na space sa likod. Tinayuan ko siya ng bahay-bahayan. Doon kami tumira. As in, yung kama namin, kailangan namin itayo during the day kasi yun lang yung space ng kwarto. Pag gabi, nagiging bedroom na siya. Wow. So talagang tiyaga lang talaga. And then the biggest break, I think, yung sa tanong came when yung Love Notes sumikat. Okay. Kasi nung sumikat yung Love Notes, nagkaroon niya ng offer for Philippine Daily Inquirer. Yes. Nagsulat ako for the newspaper. May bayad yun. May bayad yan. Nagkaroon ng program yan sa PLDT. May bayad din yan. Okay. Yung ito ang tawag ng pag-ibig. Nag-offer ang Universal Records for pocketbooks. Oh. Meron ding royalty yan. Nagkaroon pa ng comics yan. Meron ding royalty yan. Wow. And the biggest break came nung nagkaroon ng Love Notes the movie. Movie. Viva Films. Sinong artista? Dina Morales, Gary Estrada, tapos si Donna Cruz, Kim De Leon. Yun yung biggest break. Of course, syempre may talent feed din yan. And then after that, nasundan ng Love Notes the movie sa ABC5. Oh. Ito yung isa sa series na to. Tumagal to for I think almost a year. And one of ABC5's top grossing soap programs ng time na yon. Wow. Kasabay ng maalala mo kaya, yan magkalaban ng time na yun. Okay, syempre, yun nga, you were saying na maliit pa yung kita nyo during that time. Ano yung pinaka-unforgettable moment mo? Well, naalala ko kasi nung nagkaroon ng Love Notes, no, kumikita na ako noon, I think mga 30,000 a month yata. Malaki na yun ng time na yun. No? Meron kumuha kami ng bahay. So may utang kami sa bahay. No? So ginagawa ko, wala talaga akong tinatabi para sa sarili ko. Yung buong 30, pinanguhulog namin sa bahay. Buong buo, nilalagay ko. Hindi, wala nang problema sa damit dahil sponsored ako ng Mona Kiki. May Mona ka na, may damit ka pa. Line mo yun, Chinky, ha? Hindi akin yun. Kay Randy yun. Hindi ako. Anyway, so sponsored ako. So hindi ko na kailangan gumastos, no? Pero as in, very modest living. I mean, kami ni Bing, nagtsatsaga kami sa simpleng ulam. Binibili lang namin yung mga bata ng pork or karne, no? Pero talagang higpit sunturon talaga. But the good thing about that is that we were able to pay for our house after 2 years. Wow. And that, alam mo naman siyempre, pinakamabigat is mortgage, no? Pag may binabayaran kang bahay. And in that span of 2 years, nabayaran namin buo yung bahay. Yun yung sa Quezon City? Yun yung sa Quezon City. Wow. Yes. So, ever since talaga, you practice talaga yung pag-iipon talaga? Pag-iipon. Oh, iponaryo ka talaga? Iponaryo. Ako original iponaryo ng Chinkitan. Sabi mo nga, set aside ako, buo, binalagay ko eh. May sweldo naman kasi ako sa radyo konti. No? So you are living off the sweldo, pero yung mga extra. Lahat ng extra, Galing. para makabayad ng utang. I mean, yan ang tinuturo mo, di ba? Live debt-free. I mean, it's hard, no? But if you can, why not, di ba? Galing. Pero nung time na yun, syempre, medyo mataas ang tingin tao sa'yo eh. Pero pag titingnan mo sarili mo, bakit? Parang feeling mo, dinideprive mo yung sarili. But I don't mind. Wow. As long as nababayaran namin yung bahay, I don't really mind. So, mahalaga rin siguro no, yung mapapakasalan mo, yung magiging asawa ng jowa mo, or
kailangan na you support one another. Yes. So, importante yung support ng naiintindihan dapat ng asawa mo yung una-una financial situation niyo para she would spend accordingly, hindi siya maggagastos unnecessarily. No? At the same time, dapat pinag-uusapan niyo. Dapat alam niyo na meron kayong goal na gusto marating and both of you work together. Hindi pwedeng isa lang. Kasi kung si asawa matipid, nag-iipon, yung si asawa naman magastos, hindi niyo ma-reach yung goal niyo. So, ang ibig sabihin niyan, bago kayo gumastos bilang mag-asawa, nag-agree kayo? Nag-agree kami. I mean, meron kaming usapan na to a certain amount, okay lang na. Pero beyond this, dapat pag-usapan natin. How many years na kayo married? 35 years. Wow, 35 years. Yes. So would you say isang sikreto ng marriage nyo is yung power of agreement? You agree? Power of agreement and power of communication. No? You don't always agree. I mean, hindi lahat ng mag-asawa nag-agree on everything. No? Tama. May ibang paniniwala mo sa ganitong bagay, ibang paniniwala ko. But what's important is that you communicate. Paano nyo nire-resolve yung mga hindi kayo nag-agree? Siyempre, merong hindi natin maiwasan, merong part na nagdi-discuss kayo, no? Minsan nagiging heated pa yan minsan dahil nagkakainisan kayo dahil bakit ayaw mo, bakit gusto mo, di ba? But at the end of the day, dapat you come to an agreement and you agree. Kahit ikaw disagree ka sa sinabi ko, nag-agree tayong dalawa ito gagawin natin, you follow me, or vice versa. Importante, come to a point where you say, o sige, itong gagawin natin, even if I don't agree with it, since ito na pag-usapan natin, iisa lang tayo eh. We are one unit, we are one entity, let's do this together. Wow, ang galing. In other words, after quite some time, you have how many kids? 4 kids. 4 kids. 4 girls. 4 girls. Yes. Okay. So, when was the point in your life na medyo nakaka-LL na kayo, nakakaluwag-luwag na kayo? Well, eto kasi Chinky, after Love Notes, maraming hindi nakakaalam kasi meron akong ibang talent. I do interior design and set design. Okay. Nabigyan ako ng first big break sa ABS-CBN. Okay. Nagkaroon ng game show dyan, dinesign ko yung game show nila, tapos naging staple na ako ng GMA. Maraming hindi nakakaalam since nag-umpisa yung Lotong Bahay ng Itbulaga up to yung siguro 10 or 12 years after. Ako lahat gumagawa ng mga gadgets nila, yung mga push button. Mahilig ako sa electronics. Sa games. And I've been doing a lot of shows sa GMA7, All-Star K, ako gumawa niyan, ako gumawa ng mga set. So, since I was diversified in a way, nasa radyo ko, maliit ang sweldo, but it opened doors for me. Kasi si Joe Domingo yan eh. Hindi niya sisirain yung pangalan niya dahil lang sa isang, like for example, pagkakakitaan. So nakita nila doon, meron kang credibility, no, sa ginagawa mo. And at the same time, I deliver. So nung time na nagkaroon ako ng additional business, call it business, no? Doon kami nag-umpisang maging maluwag. Okay, so yes. Ang ibig sabihin niyan is you have diversified also your sources of income. Yun, tama. Sources of income. So pag hindi mo ginawa yan, hindi ka rin makaka-LL. Well, sa buhay noon, even noon, kahit ngayon hindi. Oo. Yan naman ang tinuturo mo. Tama, diba? tama. I mean, meron ka namang ibang talent. Marunong ka magluto, magtinda ka ng pagkain. Alam mo yun? Ako, alam ko gawin is to design and create things. I did that while I was working. Yeah. Uy guys, take that advice from yours truly na si Joe. Na yun nga, yung pinaka-career niya talaga is 3D broadcasting. However, meron siyang gifted talent and ginagamit niya. Kaya I really encourage you to maximize this session of ours. Huwag na kayo makinig and get entertained at makichika lang sa buhay ng past ni Joe. Pero learn from him that we should learn really how to diversify our income. That's number one. Tapos number two, create multiple sources of what? Of income. Yes. Importante yan. I agree. So, we talked about, syempre, nakaka-LL ka na. Yeah, Alam mo, in any financial journey, may ups, yes, may downs. yes. So, talking about downs, ano yung pinaka-biggest money mistake na nagawa mo? Well, minsan kasi, kapag alam mong marami ka ng pera, parang, kaya nga nasabi mo, no? The more money you earn, dapat you retain your lifestyle. Huwag mo isasabay yung lifestyle mo sa dami ng kinikita mo. No? Dumating ka sa point siguro, hindi naman, I don't want to call it a big mistake, pero syempre napapalaki yung gastos mo. No? So, dumarating sa point na parang ang dami mong pera, pero parang walang natitira. Kasi nga, you're spending more than what you actually earn. Hindi naman palagi, no? May mga season, kumbaga. No? Pero I'm very, kasi as a person, I'm very... frugal?
frugal and very watchful also. No? I don't want to deprive my family kung meron ka naman, di ba, hindi mag-travel ka every now and then. Meron ako kayong privilege sa radyo, no? Minsan libre ako, hindi sila na lang papamasahiyan ko. No? I mean, you play around with things like that, but at the same time, ang focus ko talaga, alam ni Bing yan, ang focus ko talaga, mag-ipon tayo na mag-ipon. And I think yung strength naman namin, ako kasi takot ako mag-invest. Conservative ka? Conservative ako. Si Bing naman, ito like itong unit Aggressive siya. Aggressive siya. Magkakape lang kami, uy, ang ganda ng for sale. pag na gano'n siya, kinakabahan na naman ako. Pero kung alam mo yun, minsan magbibigay si Lord ng partner mo, you're exact opposite. Galing. Kasi siya yung magko-complement sa'yo. Kaya we were able to invest in several properties here simply because siya. Kung ako, masaya na ako ng may pera ka sa bangko. Tapos alam mo yun, pero yun yung strength niya. And in a way, nag-complement kami because of that. Okay, let's talking about, siyempre, okay, wala kang masyadong biggest money mistake. Pero meron ka namang tamang ginawa at tamang desisyon. Yes. Ano yun naman yung tamang desisyon na nagawa mo na looking back, uy, buti na lang I made that decision? Unang-una, para sa akin, mas importante na you save before you spend on luho. Ako as a person, very simple lang ako. Hindi ako masyadong maluho even sa damit or sa sapatos. But I think yung pinakamagandang decision na ginawa namin, and it's because also of my wife, is nag-start kami mag-invest in condos and real estate. So, ibig sabihin, pag meron kang konting extra, uy, pwede na ito pang down. Diba? So, magda-down ka. Ngayon na may down ka, alam mo, may utang ka na naman, diba? Tama. So, parang, gusto kong mabayaran to. So, nag-shift yung focus mo from ang dami kong pwedeng gastusin to pwede ba bawas-bawasan natin expense natin para matapos ito. Kasi ako yung taong kaya I'm very conservative. Ayoko rin kasi na may utang, di ako mapakali. Tama. Di ba? So ang tendency, alam ni Bing, pag may utang kami, gusto ko bayaran kaagad. So gagawa ako ninegosyo ko. I got into the construction business, as you know that, di ba? And every time makita talagang yung big chunk niyan, basta matanggal yung cost of investment dun sa project, kung ano man sobra niyan, halos yun, bayad na natin buo. Ganun yung mindset namin palagi. Nakatulong naman yung ganun klase. Nakatulong, oo. Kasi ang mindset mo is to pay off your debt the soonest possible time. So guys, yun I hope you should take note on this, no? Ang utang, pag meron tayo, as much possible, ang goal natin makalabas tayo para magkaroon ng peace of mind. Katulad sinasabi niya. And then more than that, ang importante talaga, yung you invest your money on something that grows. Yes. Like for example, don't give me the amount, no? So itong condo na nandito tayo ngayon, based on the money that you have invested, how many times na siya nag-multiply? Siguro times 3 na. Times 3.5. Oo, di ba? Not bad. Not bad. Oo. Yeah. Kasi guys, imagine mo, like for example, naglagay ka ng 1M, after 15 years, ang pera mo sa bangko, 1M pa rin. Pero hindi lang 1M. Yes. Kasi yung purchasing power niya, lumiit na. 1M 15 years ago. Yeah, yung inflation and everything. Oo, di ba? Ang mabibili mo sa 1M, di na 1M. Mga kalahating milyon na lang siguro ngayon. Yes. Pero ang good news, yung 1M mo, naging at least 3 times to 4 times the amount right now. Nagamit mo pa tong Yes. So, intact pa rin yung 1M mo, meron ka pang extra. Oo. As a matter of fact, kung binilang-bilang mo pa yung rental cost mo, o kanya napaupa mo to. Yes. Magkano, let's say, mapapauot pa to. On top of, di ba, yung selling price ng ngayon. So, would you say, Joe, as ikaw personally, based on your experience, pwede sabihin na maganda talaga yung decision mo to go into property? Para sa akin, I mean, yung ibang tao, mas adventurous sila into investing. Ako, very safe para sa akin to invest in property. Kung meron personally, kung meron akong pera ngayon, I would invest it in a property. Look for a good location. Make sure that meron siyang potential to grow. I mean, galing. Real estate talaga. I mean, everyone knows that. It's a no-brainer, di ba? So let's talk about yung personal belief mo about money. I know you have shared a lot already. If there's only one important money lesson that you have learned na pwede mong i-share sa kanila, ano yung money lesson yun? Ako para sa akin, importante makontento ka. I mean, alam ko, iba mag-object. No? It's important to be contented with what you have, but never stop dreaming. Galing. Diba? Kasi para sa akin, di ba sabi nga nila, the greatest financial principle is contentment.
yung maging thankful ka and masaya ka for what you have. But it doesn't mean na upo ka na lang, enjoy ka na. As you said, ang pera mo, bumababa ang value through time. So kung meron kang pera, be content with it, but at the same time, think of ways on how can I secure my future with the money that I have now? Should I invest it? Should I buy something that will return good value afterwards? So it's a matter of being, as you said, dapat meron kang konting financial IQ and literacy para malaman mo na saan mo dadalhin yung pera mo. You talk to people who know what they do with their money properly. So that babalik sa kanila. And then you can use it to bless others also. Galing, grabe. No, habang nakikinig ako kay Joe, this is my first time actually to talk to him regarding personal finance issue. Pero I can see talaga na tama yung mga principle eh. Yung parang tinuturo ko parati. Be contented, but you should not be satisfied. Yes. Tama. Oo. Yung kontento ka, Lord, maraming salamat na may kita ako sa araw na ito. Maraming salamat na kung kakain ako ng isang beses ang araw. Thankful ka kahit isang beses. Pero darating ang panahon, 3 beses ako kakain isang araw. Maraming salamat na maliit ang tirahan ko ngayon. Pero darating ang panahon, magkakaroon ako ng sarili kong bahay. Yes. Tama. I have the same attitude. Galing. Ay, grabe. Kaya nga alam mo, pwede na kami mag-partner nito. Yes. Oo. Kasi you know what? That's the most important thing. Like-minded people. When like-minded people come together, hindi mahirap because you share the same values, you share the same vision. Katulad kanina, di ba? Nag-usap tayo over dinner. Kaya guys, if you are just like us, yung pareho kayong mag-isip katulad namin, please type like right now sa comment section. So we will know na pare-pareho tayo. So right now, after everything has been said and done, okay, beside money, beside success, beside being Joe the Mango, beside having 4 kids who are already stable and successful also in their own rights, what is the most important aspect of your life right now? Magandang tanong yan, Chinky, no? Kasi to be honest with you, hindi na ako nakabase sa Pilipinas. A lot of people don't know that, no? We migrated to Australia in 2013. No? So God said, leave everything behind. I was earning, I have a very lucrative construction business. Meron kami mga food stalls sa Mega Mall, mga daughters namin. Marami yung business, no? And andun yung love notes. I mean, if there's a reason for me to leave the Philippines, siguro kung talagang naghihirap kami dito and I need to look for greener pastures, but that's not my case. My case is that my livelihood is here. And then sabi ni Lord, go and leave your country and go to Australia. Parang si Abraham. Parang si Abraham. It's a choice between iwanan mo yung the things that provide for your family and go to this place. No? And what I realized, I'm not saying that money is not important, but ang pinaka-importante sa lahat is, I believe, is your faithfulness sa calling ng Panginoon. Kasi as not everyone probably knows, I'm pastoring an Every Nation Church in Canberra. I was baptized here in Victory Green Hills, and because of that, nag-iba yung pananaw ko sa pera. Na parang, I'm not saying that's not important, but hindi na yun yung pinaka-importante. Ang pinaka-importante at the end of the day is your relationship with the Lord. Lahat ng kinita mo, hindi mo madadala sa libing mo yan. Hindi mo madadala sa hukay mo yan. The most expensive property that you will probably own, even if you own half of Metro Manila, is a 2.2 square meter space. Totoo. So at the end of the day, unang-una, be a good steward of what God has given you. Binigyan ka niya ng 5 piso, be a good steward of your 5 pesos. Binigyan ka niya ng 5 million, be a good steward of 5 million. It doesn't matter how much you have. Be a good steward and use it to bless others, use it for God's glory. And babalik at babalik yan in ways that you could never imagine. Totoo yung sinabi mo no? Diba? Ang purpose kasi ng blessing is not only for you to live better lives, but the purpose of blessing ultimately is to become a blessing to others. Yes, amen. Diba? Tayo pinagpala ni Lord para maging pagpapala sa ibang tao. Yes. So, I'm just quite amazed with your last answer nga na sinabi mo ang pinaka-importanting aspect ng buhay mo, yung sa spiritual aspect mo. Hindi pa ba sapat yung may pera ka, successful ka, masaya ang pamilya mo? Ano ba yung turning point? Paano mo ba nasabi na, uy, parang may kulang sa buhay? Alam mo, kanina lang nag-devotional ako sa Ecclesiastes. Sabi ni King Solomon, the richest man, mas mayaman pa siya kay Bill Gates noong time na. In terms of wealth, baka trillionaire siya. Ang sabi niya, vanity of all vanities. Regarding that?
Siguro kung nakakaluwag-luwag tayo, Chinky, alam mo naman background natin, galing tayo pareho sa So, wala. wala. Yeah. Kung meron makakaintindi ng kalagayan nila, ako, personally, dumating sa point na binibigyan lang kami ng kapitbahay namin ng pagkain para makakain kami ng mali. Na-experience natin lahat yan. So, para sa akin, it's not a matter of, ay, kaya mo nasasabi yan kasi nakakaluwag ka. I've been there. I know how it feels. But, dapat natin isipin na no matter how low you are in your life, huwag ka mawala ng pag-asa. Tama. Huwag ka mawala, kahit piso lang, pero wala naman akong pera talaga eh. Where I am now is not because of, hindi ko ma-attribute sa kagalingan ko, but unang-una, grace ni God. Binigyan ka niya ng talent. Tama. No? Huwag mo sabihin wala kang pera. Sabihin mo, Lord, may talent ako eh. Paano ko ba gagamitin yung talent ko para maiangat ang pamilya ko sa kahirapan, di ba? At interrupt lang ng konti, no? Kung talent, meron si Joe, meron din akong konti. Pero ako na lang magsasabi ako muna, looks, kapos ako. Oo, ikaw, Joe, pagdating... Kapos din, kapos. Pareho tayong kapos dyan. Wala tayong looks di ba? Yes. Pero yun nga, ito yung, alam mo, revelation sa akin. Yung everything is meaningless. Yung come to think of it, no, from nothing to something also. Kahit na 7 ang bahay mo ngayon, at the end of the night, ilang kama matutulugan mo? Shalom. Hindi ka naman pwede magpagising every hour o lipat ako sa kabilang bahay. Yes. 7 ang sasakyan mo. Ilan madadrive mo? Pwede isa tas ito mo yung 6 para sikat ka. Di ba? Pero Diba? you can only drive 1 car. Yeah. Or you can eat 7 meals in a day. Yeah. You can afford it. Yeah. But if you do that, you'll get sick. Yeah. Di ba? Tama. So, ultimately talaga para sa mga taong nanonood ngayon na hindi nyo pa tinatamaan yung pangarap nyo. Sabi nga ni Joe, huwag kang titigil. Yeah. Mangarap ka. Kasi kung ano man ang ginawa ng Diyos sa kanya at sa akin, pwede rin mangyari sa'yo. Tama. Pero para sa mga tao naman na tinamaan na yung gusto mo sa buhay, hanggang ngayon di pa rin kayo masiyahan. Ito lang tanong ko sa inyo before we end this, how much is enough? Magkano ang sapat para sabihin mo na talagang, titigil na ako. Yung talagang slow down na ako. So, for those people who are watching this right now, what can you tell them? Alam mo kasi yung how much is enough, no? Naalala ko nung high school ako. Nag-start pa lang ako sa radyo, no? Nagkaroon na ako ng first taste. Isang sweldo na ako. Nakakabili na ako ng gusto ko. Sabi ko, pag nagkaroon ako ng 2.5 million, sabi ko, Chink, masaya ka na. Magre-retire na ako. Kasi pag galing ka sa wala, 2.5 million, 2.5 million, di ba? Oo. A few years later, hindi naman ganun kabilis, I achieved that. Naalala ko yung sinabi ko. Na pag 2.5, masaya na talaga nung ako. tinamaan mo, ano nangyari? Wala. Hindi enough. I need to make more. And that's the reason why ang tao walang contentment eh. Tama. Kaya nga, contentment is the greatest financial principle para sa akin. But the thing is, I still strive, no? Na hanggat sa gusto kong marating yung, nagsiset ka ng goal. Goal setting is good, no? Tama. Just don't make your life revolve around that. Goal. Dapat may balance ka. And sabi ko nga, hindi enough na masipag ka, matyaga ka. Kasi daming Pilipino masipag at matyaga. Lumabas ka lang dyan, lahat nakikita mo dyan, masipag at dapat may pangarap ka eh. Tama. Diba? Dapat may pangarap ka eh. Lahat tayo masipag, matyaga. No? Talagang banat buto, pawis, pagod. Dapat may pangarap ka eh. Ang tawag dyan ambisyon. Yes. Dapat maging ambisyoso ka. Yes. Ito, nag-ambisyon na maging DJ. Yes, oo. Alam mo ambisyon ko? Ano ambisyon mo? PBA player. Pwede pa rin. Hindi. Walang height. Bakit? Meron namang mababa na magaling maglaro. Alam ko yung limit ko. Yes. Well, anyway, sige. Ito yung last part, no? Joe, probably there are some people who's watching this live right now. They're happy to see you again. Natutuwa sila. Pero some of them are lost. What can you tell them? Alam mo, sabi nga ni Mark Twain, the 2 most important days in your life are the day you were born and the day you find out why. Ang importante sa buhay natin, alam natin anong purpose natin. Bakit ba tayo dito? Bakit ba ako nagtatrabaho? Bakit ba ako nag-aasam nito? Bakit ba ako nagpapakahirap para marating to? What is your purpose? Importante malaman natin yung purpose natin because your purpose will define the trajectory of your life. Ang problema, marami sa atin, anong purpose sa buhay? Hindi ko alam. Yumaman? Para sa akin, I'm not saying that it's not a bad
thing to do, but it's important na maging ambisyoso ka. But at the same time, importante Alam na... mo yung purpose. Alam mo yung purpose. Bakit mo ba gusto mapunta doon? No? At the end of the day, everything about your life is a matter of the heart. No? Ito ba para magpasikat, para pakita sa iba na oy, yaman ko, or, di ba, papatunayan ko sa inyo, naapi-api niyo ako ngayon, ganito. It's always a matter of the heart, and God looks at the heart. Pag tama ang puso mo, i-bless ka ni Lord. I-challenge ngayon natin si Joe na mag-ipon sa pamamagitan ng ipon cards. Yes! O, itong ipon cards. Paano ba ito? Paano ba ito nag-work, Chinky? Tulungan mo nga ako. Deck of cards siya. Okay. Tapos, para siyempre, pag nag-iipon ka, minsan walang challenge. Di ko alam kung magkano iiponin ko. All you need to do is just get one Kahit card. ano. Kahit anong. Kahit ano. O, hindi to magic. Hindi to magic. Alam mo, first time ko ito ma-experience. Okay. Sige. O, basa. Half of the money in your wallet challenge. Pero kailangan ko ng salamin. Kasi ang challenge ko muna, Hindi na kaya mo sa king of denial. Okay. Bilangin ang total na pera mo sa wallet, kalahati ng total amount, at kukunin mo at ihulog sa ipon box. Yes. Wala pa akong box. Bigyan mo ako ng box. Ayan, susunod na. Susunod padala natin. So, Ang ganda nito, yeah, so it guides people kung ano ilalagay nilang Okay. ipon of the day or ipon of the week. Pero mabigat to kasi kalahati. Kaya nga challenge. It's called a challenge. It's So, not huwag niyo easy. masyadong lagyan ng pera yung wallet nyo kasi pag ito nabunot nyo, kalahati ka. Eh, di jackpot ka sa ano. O, ito pa, isa pa. One last. Jackpot sa ipon. Galing mag-isip ni Chinky. Sino nag-iisip na to? Okay. Free pass card. This is your free pass card at pwedeng hindi ito gusto ko. Pwedeng hindi ka muna maghulog sa yung ipon box. Dahil nabunot mo ang card na ito. O splurge day, pwede ka mag-Starbucks ngayon. Yeah, di ba? Ayun. So, Joe, this is for you. Uy, wow! Yes! Thank you, thank you. Galing! Yeah. Galing. Thank you. Thank you for this. So, guys, kung gusto nyo magkaroon yan, alam na this. Can you pray for? I just feel na right now, as we close this, just feel na there are some people probably na who are lost. Again, di alam nila. Can you just say a word of prayer to them? Yes. For them? Yes, salamat Chinky for this opportunity. Heavenly Father, maraming salamat po sa lahat ng nakikinig o nanonood ngayon na maaaring may pinagdadaanan sa buhay nila at nagtatanong sila, Lord, bakit hanggang ngayon andito pa rin ako? Ano bang purpose ng buhay ko? Bakit ako nahihirapan? Bakit hindi kami makaahon sa kinalalagyan namin ngayon? Bakit lagi ako namumroblema sa pera, Lord? I pray, Lord, for all these people, Lord, that your sense of clarity, of purpose sa buhay nila, Lord, ipakita niyo po sa kanila, Panginoon. Lord, I pray that hindi sila mawalan ng pag-asa, ano man ang sitwasyon nila sa buhay, Lord, that life is not all about being rich or being wealthy, but life is about having meaning and having purpose. And that purpose is to enjoy you, Lord, in eternity. So Lord, I pray for everyone who is struggling right now, Lord, bigyan niyo sila ng clarity of mind, of purpose in life. And Lord, I pray that you would open doors of opportunity for them, Lord, for them to be able to use kung anumang talent or gift na binigay niyo sa kanila, Lord, so that they would be able to produce wealth, to make money, Lord, para matulungan nila ang mga pamilya nila, maiahon ang mga sarili nila sa kanilalagyan nila. Lord, there is nothing impossible with you, Lord. I pray that you would reveal whatever is in our heart, Lord, na hindi sang-ayon sa kagustuhan mo, Lord, and change it, Lord, according to your will, Lord. And your blessing will come upon them, Lord, according to your perfect timing, according to your perfect purpose for each and every one of them. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you very much, Chinky. Joe. Thank you. Joe, can you please invite them to listen to your podcast, follow you at your social media? Yes. Yeah. Okay. Gusto ko lang imbitahin sa aking Spotify channel. Love Notes po. Ang maganda sa Spotify, mapapakinggan nyo na rin yung mga songs kasama ng advice. Just like how the radio program is. Meron din po akong YouTube channel. You can watch some of the episodes there. And abangan nyo po, malapit na lumabas ang Love Notes Movie Part 2. Excited po ako dyan, Chinky. Sobrang excited ako dyan. After 20 years, 1994 po yung first Love Notes ng Viva Films. After 20 years, babalik ang Love Notes. Love Notes Rekindled. Yeah. Yeah. 2.0 na yan. 2.0. 2.0. So guys, maraming salamat for Thank you, tuning. Chinky. Yeah, Thank you. It's my honor and privilege. I believe na Same here. ano to God-given opportunity. Yes. Hindi naman Aksidente na magkasama tayo ngayon. So maraming salamat po kung nag-enjoy kayo sa ano na ito, sa episode na ito. Please
Paki-type naman sa comment section kung ano yung mga natutunan nyo, revelation nyo. I-share nyo rin so that we can learn also from you. And also, please don't forget to follow, subscribe, and share this episode. Yes! Always remember, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.